Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, May 16, 2026. Good morning, happy Saturday po sa lahat ng mga nanonood sa ating programa ngayong araw. At syempre, welcome to your Saturday morning habit, ang Usaping Legal. At syempre, napakainit ho nung nagdaang linggo. Nakita ho natin itong mga nangyari dito sa ating bansa. At syempre, naiakyat na ho yung articles of impeachment kay Vice President Sara Duterte dito sa Senado. At ine-expect ho natin magko-convene ang Senado bilang impeachment court ngayong darating na Lunes, May 18. So aabangan ho natin iyang pagko-convene nila sa impeachment court. At syempre nakita din ho natin yung pagpapakita ni Senator Bato de la Rosa nung Lunes. Nakita ho natin yung nangyaring kaguluhan dito sa Senado noong Miyerkules at syempre yung biglaan na rin hong pagkawala ni Senator Bato de la Rosa dito sa Senado nga ho, no? Huwebes. Okay? Nung Huwebes ho nga iyan. At syempre, ang tanong ng bayan, nasaan na si Senator Bato de la Rosa? At yun nga ho, tiyatanong pa rin ho ha. At itong Department of Justice, syempre naglabas na ho sila ng sinasabi ho nila. May kumpirmasyon na ho nung arrest warrant ho ni Senator Bato dito sa ICC. So kinumpirma na ho yan at naglabas ho sila ng Immigration Lookout Bulletin kahapon ho, no? Nung kahapon, Biyernes. At sinasabi nila na once na magtangkahong tumakas o umalis ng bansa si Senator Bato, ay huhulihin daw ho nila. So pag-uusapan ho natin yan na itong kaso ho ni Senator Bato de la Rosa dito maya-maya lamang. Makakasama ho natin ang head ng International Criminal Law Program ng UP Institute of International Legal Studies, si Professor Michael Chu Jr. Ayan ho. Siya ho ang head ng International Criminal Law Program ng UP. Ayan, Institute of International Legal Studies. Kaya ito, si Professor Chu ay isang international law expert. Ayan ho, makinig lamang ho kayo sa dami ng mga opinion ngayon ng taong bayan, ng kung sino-sino, ay makinig ho tayo doon sa totoong eksperto. So maya-maya ho lamang yan, papasok ho si Professor Michael Chu. Live pa ho sa Switzerland. Kaya ayan ho, umaga ho doon, mga 5:30, 5 a.m. pa lang ho doon, pero papaunlakan ho niya ang ating programa. At syempre meron ho tayong tanong sa bayan ngayong Sabado, May 16, 2026. Agahan na ho natin para mas makapagtanong, mas marami ho ang bigay ho ng kanilang mga saloobin. Ang ating tanong sa bayan ngayong May 16, 2026, dapat bang isuko ng Pilipinas si Senator Bato de la Rosa sa ICC? Ayan ho, dapat bang isuko ng Pilipinas si Senator Bato de la Rosa sa ICC? Mag-text ng inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din ho sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa For the Box.
Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa parang simple at madaling maiintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa, ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Kaya ayan ho, paano ho ba makapagtanong sa ating programa? Mag-message ho mag-text na inyong katanungan, comment o reaksyon sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. At syempre sa mga nasa Facebook naman, maaari din kayong mag-comment ng inyong katanungan sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Kaya ayan ho, wag na ho muna nating patagalin pa. Dumako muna tayo sa ating segment na Sagot Kita. Mga legal concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot Kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot Kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang dahil dito, Sagot Kita! Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre first question ho natin galing kay Nashbet Mercado. Attorney, nag-resign po ako ngayong May 2026. Kailan ko po makukuha ang 13th month ko? Ayan ho, makukuha nyo ho yung 13th month pay ho ninyo kung kayo ho ay nag-resign ngayong Mayo ay syempre pagkatapos ho nung kayo ho ay maklear na ho no, sa inyong lahat na accountabilities, no? Whether financial, property, and ho. Makukuha nyo ho yung 13th month pay nyo pag lumabas na ho yung clearance nyo, no? Dapat lumabas ho yan kasama ho nung final pay ho ninyo. Ay ayan ho. At syempre meron hong mga ipinalabas ho ang Department of Labor and Employment na nagsasabi na dapat yung mga final pay ho ng mga empleyado ay nakukuha ho no, within 30 days from the time they resigned no, from office. So ganun yun, dapat ho at least mga 30 days no, after ninyo makuha yung or makapag-resign ho kayo, kung kayo naman ho ay wala ho kayong pananagutan or accountability sa inyong opisina, property, money, etc. ay dapat makuha nyo ho yan within 30 days or within a month, no? Pagkatapos nyo ho mag-resign. At syempre, entitled ho kayo sa 13-month pay kasi ho kapag ho kayo ay nakapagtrabaho for at least 1 month, no? At least isang buwan sa isang taon. So ayan ho, kayo ho ay magiging entitled na ho doon sa prorated na 13th month pay. So kung magkano ho yung kinita ho ninyo dyan, yan ho yung magiging prorated ho na 13th month pay ho ninyo. So ibig sabihin, 1/12, multiply ho yan doon sa inyong monthly na salary, ayan ho yung magiging 13th month pay ho ninyo. So yan ho, prorated ho yan. Kaya sabi ho ng ating nagtanong, kahit ho ngayong May siya nag-resign, kung nagtatrabaho naman ho siya simula nung January pa, ay meron na ho siyang 5 buwan, no? So ibig sabihin, 5/12, tapos so i-multiply natin doon sa kanyang buwan ng sahod, ay ayun ho, makukuha nyo na ho yung 13-month pay ho ninyo. So may prorated pa hong 13th-month pay. Basta ho kayo ay nakapagtrabaho naman ho doon sa inyong kumpanya at least isang buwan, no? At least 1 month for a particular year. At syempre, pero yung 13-month pay ho talaga ay ibinibigay ho yan every December, 'di ba? Bago ho magpasko, bago ho mag-December 24, no? Or December 24, binibigay ho yan 13th-month pay ho yan. Para syempre panggastos ho yan doon sa Pasko. So ayan ho, mag-follow up lamang ho kayo doon sa inyong HR department at dapat ho ay siguraduhin nyo na kayo ay cleared, wala ho kayong mga pananagutan, wala ho kayong dapat ibalik na mga property o bayaran ho doon sa inyong kumpanya para ho ma-assure ho natin na paglabas ho ng final pay ho ninyo kasama na ho yung 13-month pay ay dapat ho at least 30 days lang ho yan, no? At the very least 30 days or isang buwan kapag after ho ninyo kayo ay nag-resign. Ito naman tanong naman ho from kumuha naman tayo ng tanong sa YouTube.
Ngayon ho sa YouTube ay meron din ho tayong YouTube channel, Attorney Danny Galang YouTube channel. So dyan ho ninyo makikita yung mga past episodes ng Usaping Legal. At syempre, maraming salamat ho sa ating mga subscribers ho dyan. Halos 20,000 na ho yung subscribers natin sa YouTube. At maraming salamat ho dun sa mga nanonood sa ating YouTube channel. At syempre dun sa mga magaganda ho yung bilang ng mga interviews natin sa ating mga resource person na. So maraming salamat ho sa inyong panonood ho dyan. At kumuha ho tayo ng comment ho dito. From Raul Angelo Serrano, good day, tanong ko lang po. Kasi po yung asawa ko, almost 8 years na siya sa company. Nagsara na po kasi yung account nila dito sa Cavite. Tapos ililipat po siya sa Manila from Cavite. Kung ayaw daw magpalipat, mag-resign na lang daw. May karapatan po ba siya para tumanggi? Pag tumanggi po ba siya, may makukuha po ba siyang separation pay? Salamat po. So yun, asawa ho niya is 8 years na ho sa company, kaya lang nagsara ho yung opisina ho nila, no? Yung account nila sa Cavite at gusto daw ilipat na sa Maynila. So sinasabi ho siya, sinabihan ho siya na lumipat siya sa Maynila at ayun nga, kung di daw ho siya lilipat ay mag-resign na lang ho siya. Yun ho ang sinasabi. So ang tiyatanong ho nung nag-text ho sa atin, may karapatan ho ba siyang tumanggi at kung tumanggi ho siya, mag-resign ho ba siya, meron ho ba siyang makukuha na separation pay? Ngayon ho, sa mga ganitong pagkakataon ay syempre may karapatan ho siyang tumanggi, no, bilang isang empleyado. Kung hindi naman ho niya ayaw ho niyang tumira dito sa Maynila, syempre taga Cavite ho siya, ay maaari ho siyang tumanggi. Kaya nga lang ho ay maaaring mapilitan ho siyang mag-resign kung ito ay gagawin ho niya. Kasi base nga lang ho dito sa mga dito sa i-message ho sa atin syempre kapag ho bona fide, no, o di kaya naman ho valid, legal naman yung request ho ng employer doon sa empleyado. Halimbawa, itong gantong klase na parang kailangan nilang lumipat, no? May relocation ho sila, no, na mangyayari. Kung ito naman ho ay may sapat na basihan. Ayan ho, kung may sapat na basihan ho yan, ay masasabi ho yung parte ng management prerogative. So ano ho yung management prerogative? Ibig sabihin ho, ito ho yung mga bagay-bagay na maaaring pagdesisyonan ng management ng isang kumpanya. At doon nga ho, meron ho silang wisdom para ho magdesisyon para ho dito sa mga bagay ho na ito, sa mga pasahod, sa mga terms nga ho ng kanilang mga employer, etc., ng kanilang mga empleyado, etc. So, kapag meron hong ganyang management prerogative, hindi ho makikialam ang korte ho dyan. Basta ho sabihin ho ay valid naman ho yung ipinapagawa, ipinag-uutos ng kanyang employer, ay hindi ho makikialam ang korte ho dyan. So, ibig sabihin ho, halimbawa ho dito, sinabi nga, nagsara ho yung branch nila o yung account nila sa Cavite, ay wala naman na ho magagawa kung ililipat na daw ho sila sa Maynila. So, kung basta legal naman ho, wala naman hong bad faith yung paglipat ho sa kanila sa Maynila o yung pag-request ho sa kanila na mailipat dito sa Maynila, ay wala naman hong magagawa yung empleyado, no, kung hindi sumunod ho dun sa patakaran ng kanyang employer. So kaya lang ho, syempre meron ho siyang pagkakataon para tumanggi. Pero kung tatanggi nga ho siya, ay wala na hong legal na basihan, no, para magpatuloy pa siya doon sa kanyang employer. So yun ho, ibig sabihin ho, may karapatan ho siyang tumanggi. Wala naman ho dapat pilitin na magtrabaho para sa isang kumpanya o isang tao, pero yun nga ho, baka kailangan na rin ho niyang mag-resign o umalis dun sa kanyang pwesto. Kasi kung ganito, kung base lamang ho dun sa mensahe, eh valid naman ho yung pagpapalipat sa kanya from Cavite to Manila. Kasi nagsara na nga ho yung account So ano pa yung pagtatrabahuhan niya sa Cavite? So ayan ho. So yung pangalawang tanong ho niya ay may makukuha ho ba siyang separation pay? So as a general rule ho, yung separation pay ho, hindi ho binibigay yan sa mga taong nag-resign o voluntarily na nag-resign. So hindi ho yan binibigay sa mga taong nag-resign, no, ang separation pay. Maliban na lamang kung meron ho kayong patakaran sa kumpanya na nabibigyan pa rin ng separation pay, etong mga umalis sa trabaho o di kaya naman ho nag-ripen na ho yan into company practice, ayan ho, maaari ho siya makatanggap ng separation pay. Pero as a general rule ho, kapag yung mga empleyado ho nag-resign, ay hindi ho sila nabibigyan ng separation pay.
So ang tanong naman ho, paano naman ho kung in bad faith naman yung pagpapalipat ho sa kanya? So ibig sabihin, wala naman ho talagang dahilan. Hindi naman talaga totoong nagsara yung account nila sa Cavite. Gusto lamang siyang pag-initan. Ayan ho, gusto lamang siyang pag-initan, gusto siyang ilagay sa Maynila, 'di ba, para parusahan. Ayan, pinag-iinitan siya ng kanyang employer. Ayan ho. Yan ho ay maaring kapag ho siya inalis, maaari ho yan maging tantamount to illegal dismissal. So, ayan ho, maaari ho yan illegal dismissal, at kapag illegal dismissal naman ho, maaari kayong lumapit sa mga korte nga ho, sa ating Department of Labor and Employment o di kaya sa ating mga labor arbiter dito sa National Labor Relations Commission o NLRC. Ayan ho. O di kaya naman kapag naparesign ho kayo dahil ho sa ginagawa ho sa inyo ng inyong employer, halimbawa ho talagang tinangka ho siyang ilipat against his will, tapos wala naman ho talagang legal na basehan yung pagpapalipat ho sa kanya, tapos naparesign ho siya doon, ay yung employer nyo ho ay maaaring maging guilty naman ho ng constructive dismissal. Ayan ho, constructive dismissal naman ho kapag kayo ay naparesign sa inyong posisyon dahil nga ho doon sa mga ginagawa sa inyo ng employer na ninyo na hindi makatarungan. So pareho kung illegal at constructive dismissal, maaari nyo ho iyan ilapit sa ating DOLE, Department of Labor and Employment. Maaari ho kayong magsampa ho ng kaso ho dyan kapag ho napatunayan na talagang mayroong paglabag sa inyong mga karapatan o di kaya doon sa due process ho na tinatawag ho natin. Sa pag-alis nyo ho sa trabaho, ay maaari ho kayong ma-reinstate. Ayan ho, ma-reinstate o maibalik sa trabaho. O di kaya naman ho, kung hindi na ho posible yung reinstatement, ay maaari ho kayong bayaran ng danyos o damages. At syempre, dito nga ho, yung sinasabi nating separation pay, maaari na rin ho kayong makatanggap kung hindi ho kayo naalis ng tama sa inyong trabaho. So ayan ho, tingnan ho natin yung mga circumstances, pero kung valid naman ho yung request sa inyo na mag-transfer ho from Cavite to Manila, wala naman hong bad faith at talaga lamang ho nagsara na ho yung account, ay ayun ho, maaari ho kailangan nyo hong lumipat kung gusto nyo ho talaga manatili doon sa trabaho. Pero kung hindi nyo na ho gusto manatili, ayaw nyo hong pumunta sa Maynila, ay ayan ho, maaari din naman ho kayo mag-resign. At ayun nga ho, kaya lang ho, pag nag-resign ho kayo, hindi na ho kayo makakatanggap ng separation pay. And ho, tuloy-tuloy lamang ang inyong mga katanungan. Mag-text ang inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169. Hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala. Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito pinag-uusapan nga ho natin itong pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. At syempre maraming salamat ho doon sa mga nanonood sa ating Facebook live stream. Ito batiin lamang ho natin Shane Ruado, Tonet Carrasco, Winifreda Gahuman Macasa, Elpiano Bobot Mojado, Ali Malang, Nored Reponte, Pian Relief Pass. Ayan ho, nandyan ho sila. At syempre maraming salamat ho doon sa mga Radyo Pilipinas stations natin nationwide na nag-share ho ng ating programa. Radyo Pilipinas Bontoc, Radyo Pilipinas Baguio, Radyo Pilipinas Iligan, ayan ho, Radyo Pilipinas Gingoog, Radyo Pilipinas Davao. Maraming salamat ho sa inyong lahat. At syempre nandito na rin sa ating live stream si Joanna Alilin, Faye PV, Boards Parilla. Ayan ho, Boards Parilla, maayong buntag. Ayan ho, maraming salamat ho sa panonood ho ninyong lahat. At syempre dumako na ho tayo sa ating Usaping Legal ngayong araw. Sa Usaping Legal natin ngayong araw, kinumpirma ni Acting Justice Secretary Frederick Vida ang warrant of arrest na inisyu ng International Criminal Court o ICC laban kay Senator
Ronald Bato de la Rosa. Nag-issue ang DOJ ng Immigration Lookout Bulletin laban kay Senator de la Rosa kung saan maaari siyang hulihin kung sakaling magtangkang umalis ng bansa ang senador. Sinasabing umalis sa Senado si de la Rosa noong madaling araw ng Huwebes matapos ang kaguluhan. Si de la Rosa ang hepe ng Philippine National Police o PNP mula 2016 hanggang 2018 na nagpatupad ng madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, May 16, 2026, dapat bang isuko ng Pilipinas si Senator Bato de la Rosa sa ICC? Ayan ho, ulitin lamang ho natin dapat bang isuko ng Pilipinas si Senator Bato de la Rosa sa ICC? Mag-text sa inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Para pag-usapan ng usaping yan, makakausap natin ang international legal expert at head ng International Criminal Law Program ng UP Institute of International Legal Studies na si Professor Michael Chu Jr. Good morning, Professor Chu. Welcome back sa Usaping Legal. Kamusta po dyan sa Switzerland? Live po from Switzerland itong si Professor Chu. Good morning, sir. Good morning, Attorney Danny at sa lahat ng nakasubaybay sa programa. Eto, salamat ho sa pagpapaunlak sa ating programa. Professor Mike, no? Attorney Mike, ito ho ICC warrant nitong ni Senator Bato de la Rosa. Ito ang tanong ho ng bayan, dapat ho bang mag-pass ho muna sa local courts itong warrant ho na ito bago ho maisilbi dito kay Senator Bato de la Rosa? Hindi na, no? Without prejudice sa kung ano yung sasabihin ng Supreme Court in the pending petition. Pero in my view ay hindi na dapat dumaan sa local courts or hindi na dapat mag-issue ang local court ng warrant of arrest for the very simple reason that ang krimen or ang charge upon which the warrant of arrest from the ICC is based is in the Rome Statute. Ang krimen na charge laban sa kanya ay hindi base sa isang domestic penal statute na kung saan ang domestic local court ang maglilitis. But this is a Rome Statute crime and therefore the ICC warrant of arrest is valid and stands on its own. So hindi na siya kailangan dumaan pa sa local court. And we're saying yung RA 9851, is this still applicable, sir? It is applicable to the extent na ito yung magiging basihan ng pag-surrender ng person, ng whoever man, in this case, Senator De La Rosa, to the ICC. But RA 9851 is not the basis of the warrant of arrest, right? It is not the basis of the charge. The charge's basis is the Rome Statute. But RA 9851 applies because RA 9851 says that the same crime na kinumit at investigate si Senator De La Rosa for could also be investigated and prosecuted in the Philippines. But in case meron ng international tribunal or court na nag-investigate or prosecute, pwede nang ipaubaya ng Pilipinas ang investigasyon na iyan and surrender that person to that tribunal. Well, ang sinasabi ho kasi nung kanyang kampo is meron hong word doon na may. So parang may surrender. So hindi daw ho ito mandatory. Ano hong reaksyon nyo ho dito sa itong argument ho na ito? Yes, but any lawyer will know that may means you can, right? So you can or you cannot. You may or you may not. It's not shall means it's mandatory, so you have no choice. So in this case, may gives you a choice and the Philippines will exercise that choice if it decides to surrender. So pwede din walang pumipigil sa kanya na isurrender. Alright, sir, malinaw ho yan. And yung kampo ho ni Senator Bato de la Rosa, meron ho silang mga motions, no? Pending motions before the Supreme Court at nag-request din ho sila ng temporary restraining order doon ho sa pag-aresto ho sa kanya. So, pwede ho bang gawin ho ito ng Korte Suprema, mag-issue ng TRO laban dito sa arrest na galing ho sa isang warrant of arrest ng isang international body?
Right. So the Rome Statute says na yung warrant of arrest ng ICC ay hindi pwedeng i-review ng domestic court, no? Una-una kasi wala naman din siyang mandato to review the legality of that. But the Philippine Supreme Court, because there are issues before it, no, that are part of the petition, will have to resolve those issues. And one of the issues raised, I think, is the constitutionality of the action of seizing and or arresting and transferring a person to the ICC. And of course, the Supreme Court is the guardian of the Constitution. So it can resolve constitutional issues. And before resolving those constitutional issues, para hindi siya mamut, then can do whatever it thinks is fit, including injunctions and TROs to preserve the status quo. All right. So basically more on the constitutional issues ho, no, not really on the arrest warrant of the ICC. So ito si Justice Secretary Vida said that he will only arrest itong si Senator Bato de la Rosa once all legal impediments are removed. So ito ho ba, sound ho ba ito sa international law? So pwede ho ba ito sa Rome Statute na patagalin itong mga pag-aresto ho kay sa isang fugitive ho? Yes, I think it is naman kasi whether you are a member state or a non-member state sa Rome Statute, the enforcement of a warrant and other legal processes is really dependent on the cooperation of the state, no? So ang pinagkaiba lang is kapag member ka ng Rome Statute, when you are requested to cooperate, you have an obligation to cooperate. No, but if hindi ka na member ng Rome Statute, if you are requested, you have more options kasi wala ka na nung obligation that a member state has. So in this case, if the Philippines decides to voluntarily cooperate with the ICC, it can do that. But of course, its national law, including its constitution, will have to be considered. And in this case, an issue is pending before the Supreme Court. So it will also have to be. I mean, the law enforcement in the Philippines is a domestic institution that is subject to the authority as well of the judiciary. So I think it makes sense. But I also want to say that at the moment, because there is no temporary restraining order issued, there is also nothing that prevents them from seizing and surrendering Senator De La Rosa to the ICC. So that's also a path that's open if they are able to find him. Alright, malinaw ho yan na totoo naman ho, wala hong in-issue na TRO, Temporary Restraining Order, itong Korte Suprema para ho arestuhin, di ba? Si Senator Bato de la Rosa. So dapat wala ho talagang legal na balakid, no? Para ho siya ay arestuhin. Ito ho, Attorney Chu, no? Yung warrant ho ba niya, itong warrant ho na ito, may prescriptive period ho ba ito? Nagpe-prescribe ho ba ito? Kasi ho, maaring sabihin ho na iba, edi magtago na lang siya ng magtago para ho, hindi ho siya talaga mahuli at maidala dito sa ICC. Nagpe-prescribe ho ba itong mga warrant of arrest na ito ng ICC? Hindi. In fact, one of the longer standing warrants, yung warrant against al-Bashir, has been issued more than 5 years ago. And it's still live kasi nga hindi siya sinusurrender, hindi siya mahuli-huli. No? So hindi nagpe-prescribe ang warrant ng ICC. Alright, and then doon naman ho sa betting and aiding nga ho, no, meron hong mga tumulong ho na makatakas or makaalis sa Senado itong si Senator Bato de la Rosa nitong Huwebes na madaling araw. So kung sa Pilipinas ho, may Philippine concept naman ho tayo ng obstruction of justice, etc. Pero dito ho sa Rome Statute, no, posible ho ba silang mapanagot kung tinutulungan ho nila ang isang criminal or fugitive from ICC na makatakas? Meron ho bang ganong counterpart provision dito sa ating Rome Statute? Yes, posible kang mag-build ng case for that. So ang aiding and abetting in this case ay not for the, kasi yung charge ni Senator Bato de la Rosa is crimes against humanity.
So you cannot, yung aiding and abetting is not in relation to crimes against humanity, no? Kasi hindi naman nila yun, hindi naman yun ang itunulungan nilang makomit. But there are what we call offenses against the administration of justice in the Rome Statute, and baka doon pumasok. Alright, malinaw ho yan. Maaari din silang mapanagot na dahil sa pagtulong dito kay Senator Bato de la Rosa na makatakas. Ito pang huli na lamang ho, Professor Chu, no? You were saying kanina, ang Pilipinas ho voluntarily nagko-cooperate ngayon sa ICC. So, ang iniisip ho nila kapag mas may friendly na administration ay hindi na ho maaring madala ho dito or hindi na ho maaring masurrender itong si Senator Bato de la Rosa dito ho sa ICC. So, ano ho yung thoughts nyo ho on this one? Ano ho sa tingin ninyo? Kung friendly ho yung administration ho sa kanya, makakatakas na lang ho ba talaga siya dito sa pananagutan dito sa ICC? It is entirely possible, no? Kasi again, the enforcement of processes from actually any international institution, and in this particular case, the ICC is dependent on the cooperation of the state. No, so siya yung wala kasing police force, of course, ang ICC across the world. No, so ang nag-i-implement talaga niyan ay yung estado. So it will depend on the cooperation of the state. Now, can you go to court and perhaps compel? That's an option. Pero at the end of the day, yung practical enforcement depende pa rin sa executive eh. So there is a point to be made na kapag nga nag-iba at mas friendly kay Senator De La Rosa ay mas mahadlangan pa yung paglipat sa kanya. Alright, abangan ho natin. Ito talagang developing story kung anong mangyayari kay Senator Bato de la Rosa. Maraming salamat ho sa inyong oras, Professor Michael Chu. Maraming salamat. Si Professor Michael Chu Jr., Head ng International Criminal Law Program ng UP Institute of International Legal Studies. Ayan ho, sa pagbabalik ho ng Usaping Legal, magbasa ho tayo ng ilan sa inyong mga komento dito sa ating Tanong sa Bayan ngayong Sabado, May 26, 2026. Dapat bang isuko ng Pilipinas si Senator Bato de la Rosa sa ICC? Ayan ho, magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Happy viewing ho. Nandito na rin ho sa ating Facebook live stream si Tina Sales. Ayan ho, Fatima Muniz and Jovi Muniz. Happy viewing ho sa inyong lahat. At syempre, ayan ho, napakinggan ho natin yung interview natin kay Professor Mike Chu Jr., isang international legal expert. So ang sinasabi ho niya ay hindi na ho kailangan dumaan sa local court yung pagsisilbi ng warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa. So ayan ho, na bring up din ho dito yung RA 9815, no, na nagsasabi na pwede hong i-voluntarily surrender ng ating bansa si Senator Bato de la Rosa doon sa mga international tribunal na meron na hong jurisdiction o nag-exercise na ng jurisdiction dito sa kaso hong ito. And in this case nga ho, ito yung ICC, which is the International Criminal Court. At syempre sinabi na rin ho yan ng Korte Suprema dito sa isang kaso na yung tayo ho ay state party until May sometime in 2019, no, bago kumalas ang or March 2019 if I'm not mistaken, bago ho tayo kumalas dito sa International Criminal Court or dito sa Rome Statute, no. So yung mga crimes against humanity o yung mga paglabag under the Rome Statute ay party pa rin ho tayo hanggang ho nung March 2019. So ibig sabihin ho, meron pa rin ho tayong obligasyon na makipagtulungan. Yun nga ang sinasabi ni Professor Michael Chu Jr., meron ho tayong obligasyon na makipagtulungan pa rin ho sa ICC. Meron ho tayong residual obligation na tinatawag ho na makipagtulungan sa ICC para ho doon sa mga naganap ho na krimen during the time na tayo ho ay miyembro pa nito. So ayan ho yung malinaw ho dyan. Ito, magbasa lamang ho tayo ng inyong mga komento sa ating Tanong sa Bayan ngayong Sabado, May 16, 2026. Dapat bang isuko ng Pilipinas si Senator Bato de la Rosa sa ICC? Ayan ho, from cellphone number ending in 2898, gaano man siya katigas at matibay, si Bato ay pwede pa ring matibag.
Ayan ho, coming from cellphone number ending in 2898. At ayan ho, mag-message lang din ho kayo ng inyong mga saloobin ho sa issue ho na iyan. At syempre nakita ho natin yung pagtakas ni Senator Bato de la Rosa dito ho. At bigla hong pagsipot at kalaunan ho ay pag-alis, pagtakas ho, ay ayun ho. At kumpirmado naman ho talaga, November pa lang ho pala ay may sealed warrant na ho si Senator Bato de la Rosa mula dito sa ICC. At kaya ho wala ho, kung mapapansin nyo ho, di ba, may mga resource persons ho tayo dito, si Attorney Cristina Conti, si Attorney Romel Bagares, Attorney Gilbert Andres, nandito na rin ho sa ating programa, ay hindi ho din nila alam kung meron na hong warrant o hindi. Kasi nga ho, sealed warrant ho, yung nilabas noong Nobyembre. At dito nga ho, nag-surface ho si Senator Bato de la Rosa, ay dito na ho talaga lumabas na meron ho talaga siyang existing warrant of arrest mula sa ICC. Syempre, ang pinupunto ho ng kanyang kampo ay dapat ho hindi ho siya basta-basta ibigay, no, dito sa ICC. At kung dapat ho ay dumaan ho itong kanyang arrest warrant dito sa ating mga local courts. Kaya ho nagsampa na rin ho sila ng temporary restraining order ng iba pa ho mga petisyon sa Korte Suprema para ho pigilan ang kanyang pag-aresto at yung kanyang pagsuko nga ho ng Pilipinas sa kanya dito sa International Criminal Court. So tama naman ho yan, parte naman ho yan ng due process na kailangan ho syempre i-exhaust ho ni Senator Bato de la Rosa yung mga legal remedies ho niya. So kung meron pa hong legal remedies at yun nga ho, meron pa hong pwedeng gawin sa Korte Suprema ay maaari naman ho niyang gawin yan. Kaya kung mapapansin ho ninyo ay itong si Acting Secretary, DOJ Acting Secretary Vida ay yun nga ho, sinabi ho niya hindi ho nila aarestuhin si Senator de la Rosa. At hanggang hindi pa ho natatapos lahat ng mga legal impediments, lahat ho ng mga petisyon ho niya na i-file ho niya sa Korte Suprema hanggat hindi pa ho na-resolve ay hindi daw ho nila aarestuhin. Sa isang banda naman ho, doon sa isang point of view naman ho, yun nga, sinasabi ni Professor Michael Chu Jr., wala naman hong in-issue na temporary restraining order itong Korte Suprema para ho sa pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. So ibig sabihin ho, ay maaari ho siyang arestuhin ng NBI o ng gobyerno at yun nga ho, dalhin dito sa ICC. At yun nga rin ho, sinasabi nga ho, itong warrant of arrest ay hindi naman ho nagpe-prescribe. Siya ho ay tinag na ho as co-perpetrator dito ho sa crimes against humanity na kaso din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ibig sabihin ho ay talaga ho siya ay may kaso sa ICC. Hindi ho niya pwedeng takasan ng takasan ho yan. At yun nga ho sinasabi, dapat local courts ang maghain or maglitis ho sa kanya. Nakita nyo naman ho ang nangyayari dito, di ba? Nandoon na ho yung mga tropa ng NBI dito sa Senado ay hindi pa ho nila nahuli itong si Senator De La Rosa. So paano hong sinasabi na gumagana ang justice system dito sa Pilipinas? Hindi nga ho nila nahuli, nandoon na ho, di ba? Hindi ho nila nahuli, pinigilan ho nila yung kanilang mga sarili na hulihin dahil ho baka magkagulo pa lalo. Ay kung ganto ho ng ganto, ay lalo hong hindi siya mapapanagot dito sa Pilipinas. Kaya nga ho, yung mga biktima ng war on drugs ng dating Pangulong Duterte, pumunta na ho sa ICC. Kasi ho, iniisip ho nila na wala naman ho mangyayari dito sa Pilipinas at wala akong hustisya dito sa ating mga local courts. Kaya kita nyo ho, ito ho, yung kaso ni dating Pangulong Duterte, tumatakbo, nasa ICC, nasa labas ho ng bansa. Ayun ho, dun ho natin makikita. So ibig sabihin, talagang may kaso ho dito kay Senator Bato de la Rosa. Siya ho yung PNP chief siya ho nag-implement ho nito nitong war on drugs ho na itong Oplan Tokhang. So talaga ho may kaso ho sa kanya at hindi ho niya pwede yan takbuhan. At syempre, kung naniniwala ho siya na siya ho ay inosente, naniniwala ho sila doon sa pinaglalaban ho nila, doon sa war on drugs, doon ho sa prinsipyo ho na pinaglalaban ho nila, ay dapat harapin ho niya itong kaso hong ito at patunayan ho niya na hindi ho siya guilty, na wala ho siyang ginawang masama. Ang ginagawa ho niya ay takbo ho siya ng takbo, dinadaan ho sa legal technicalities, sa mga legalidad, ay talaga hong walang mangyayari ho dyan. Sabi nga ho ni Ombudsman Remulla kahapon, ang flight is evidence of guilt. So tingnan ho natin kung ano yung mangyayari sa mga susunod na araw. Patuloy ho ba siyang tatakbo dito sa pananagutan ho na ito? 'Di ba?
At makakatakbo ho ba siya? Kapag ho ba nagbago ang Pangulo sa 2028 na naging friendly ho sa kanya, tatakasan ho ba niya ito for the next 6 years uli? Sabi ho, ang warrant of arrest, yung kaso hindi naman ho nagpe-prescribe Paano kung hindi na ho friendly sa kanya after ng, let's say, after nung term ng 2028? Di ba ho? Ang kaso ay nandyan lang, kailangan ho panagutan ho yan. At wag ho tayong mag-resort sa mga legal gymnastics. Tayo ho ay kung tayong tao, matinuho tayong senador, halal ng bayan, ay tayo ho ay dapat na manguna ho para ho maging accountable, no? Para ho sa mga krimen na ating mga ginawa. Diyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat ho sa ating mga nakasamang engineers at staff. Engineer Rolly Bumatayo, Engineer Jobel Lustre at syempre Ms. Tess Ramirez. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayo.